dumating ka na pala. Magandang araw ho, Ninong. Ipinatawag niyo raw po ako. Alika rito, inaanak. Lumapit ka sa akin. Kunin mo yung bangko sa harapan mo at dito ka umupo sa gilid ko. Opo. Kamusta ka na? Kayo ng asawa at anak mo. Pasensya na kung hindi ko na kayo nadadalaw kagaya ng palagi kong ginagawa noon. Hindi na kasi kaya ng katawan ko ang bumangon, iho. Araw-araw, parang pinarurusahan ako dahil sa sakit na ito. At hirap na ako, Hugo. Pasensya na ho kung hindi ko kayo napagaling noon, Ninong. Kung naging kasing galing lang sana ako ni Tatay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Hugo. Ang totoo niyan, matagal ko nang tinanggap ang kapalaran ko. Nadarating ang araw na baka hindi na ako magising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Ang hindi ko lang matanggap ay ang parang sinadya pa tong gawin sa akin. Oh? Ano ang ibig niyong sabihin, Ninong? Alam kong hindi na ako magtatagal, Hugo. Baka nga pagkatapos nitong pag-uusap natin, ang susunod ay paglalamayan ako. Pero bago yon, gusto kong malaman mong ipinamamana ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Oh? Wala rin naman akong anak at mga kamag-anak para biyayaan ito. Kaya sa iyo ko na ibibigay. Dahil alam kong mas kailangan nyo ng pamilya mo. Talaga po, Ninong? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko nga ako sigurado kung dapat ko bang tanggapin to eh. Ninong? Dapat. Pero may isang hiling lang sana ako, iho. Sige po. Kahit ano, Ninong. Sabihin niyo lang po. Ipaghiganti mo ko. Hanapin mo ang doktor na niloko akong gagamutin niya ako. Pero ang totoo, pinalala niya lang ang sitwasyon ko. Sa kabilang baryo. Doon siya nakatira, iho. Doon mo siya hanapin. At gawin mo ang lahat para hindi na siya muling makapangbiktima pa ng gaya ko. Sa baryo? Sa baryong sinasabi nilang kinatatakutan ng lahat. Tay, kailangan mo ba talagang gawin to? Wala na naman si Don Vicente. Hindi naman niya siguro malalaman kung hindi mo susundin ang hiling niya sa'yo. Baka mapahama ka lang sa pupuntahan mo eh. Kailangan, anak eh. Nangako ko sa Ninong. Sukli ko na rin to para sa lahat ng kabutihang ginawa niya para sa pamilya natin. May nalaman ako tungkol sa baryong yun, Tay. At hindi magandang nakalap kong impormasyon. Ang sabi nila, kaya iniiwasan daw ang baryong yun ay dahil may kumakalat na sakit doon ngayon. Kung saan, lahat ng taong mahahawaan ay pwedeng mamatay. Ngayon, kung pupunta ka pa doon, baka may mangyari pang masama sa'yo. Kaya nga mas lalo ko pa dapat napuntahan, anak. Kasi baka matulungan ko pa ang mga tao ron na maiwasan kung anumang sakit ang meron doon. Eh, paano po yun? Ikaw lang mag-isa.
Sumama na lang kaya ako. Hindi pwede, Mateo. Babalik ka na sa pag-aaral, di ba? Kapag sumama ka pa, maaapektuhan ang pag-aaral mo, anak. Ang mabuti pa, dito ka lang. Pag natapos ko na ang kailangan kong gawin, babalikan naman kita rito. Sabi mo yan, tay, ha? Babalikan mo ako. Pag hindi ka bumalik, susundan kita doon. Oo na, anak. Oo na. O sige na. Aalis na ako. Mag-iingat ka rito, anak. Ingat din po. Nga pala, tay. Paano kung bumalik si nanay? Bakit? Bakit siya babalik? Baka malaman niya yung tungkol sa pinamana sa inyo ni Don Vicente. Hindi niya malalaman hanggat walang nagpapaalam sa kanya. Tsaka sikreto naman yun kaya hindi yun makakaabot sa nanay mo. O siya. Mauna na ako, anak. O siya. Una na ako, Mateo. Magpapakabait ka, anak. Sige, tay. Ingat sa biyahe.